SIO. So, dito sa SIO natin, ano po ba yung ano niyan? Ano po ba yung kanyang ah, signal? Ano saang pin? Tingnan po natin kung anong pin. Saang pin siya pumasok. Ito po siya mga kasama. Nandito yung SLP. Ito po yung SLP S3. Sa pin number 6. Yung SLP S4 nasaan? SLP S4. Ito. Okay? Pag naka-receive na ng SLPS4, maglalabas po yan mga kasama ng isang signal ng tawag ay sys-on. Okay? Itong sys-on na to mga kasama, yan po yung bubuhay sa ating memory. Yung power supply ng memory natin, bubuhayin niya ng sys-on. Okay? Sys-on yung enable signal ng ating memories power supply. Next, after nyan mga kasama, maglalabas pa yan ng isa pang supply na signal ng tawag ay SOS-P. So, nasan yung SOS-P? Ang SOS-P, hanapin natin, ang SOS-P. Okay? Ang SOS-P ay nasa pin number, hanapin natin. Baka makita nyo, sabihin nyo kung anong pin. SOS-P. Ito po, 116. Okay, 116. So, ibig sabihin, mag-output siya ng SOSP. So, ibig sabihin natin mga kasama, ang BDDQ natin, siya yung supply sa ating RAM. Sa ating RAM. Okay? Tapos, ang mag-enable dyan ay sys-on. Okay? Pagdating naman mga kasama sa BTT, supply din po yan ng RAM. So, ang mag-enable dyan ay SOS-P. Okay? SOS-P po ang mag-enable dyan. Ngayon po mga kasama, alam nyo po ba, pag-press nyo ng power button, dapat kung magsushortcut kayo ng diagnostic, itututok nyo dito yung inyong test probe sa BDDQ or sa kanyang RAM coil or RAM supply o doon sa coil ng RAM. Para malaman nyo, kapag nag 3 volts, ibig sabihin, working yung inyong PCH. Ganun lang siya kadali mga kasama. Kasi maaari po kasi mga kasama, bigla siyang mamamatay kaagad. Bakit po bigla siyang mamamatay kaagad? Kasi po mayroong shorted sa after ng BDDQ. May shortage after ng BDDQ supply. Maring may shorted doon, maring sa 3 volts sa suspend, sa 5 volts suspend, maring doon. Pero para malaman niyo lang na working yung inyong PCH, maglalabas siya ng signal na sys-on. Mahirap mahuli mga kasama kung wala kang oscilloscope. Pero kung halimbawa naman wala kang oscilloscope, hindi mo mahuhuli kung bigla siya kaagad mamamatay. So, ang tester, hindi ganun siya ka-bilis ang kanyang pick up. Okay? Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo mga kasama, kapag po walang power button lead indicator o power lead indicator, hindi ka nakakasigurado na working yung PCH mo. Yun yung sinasabi ko. Okay? Kasi po mga kasama, power lead indicator, lalabas po yan kapag okay po yung PCH.
Okay? Mga kasama, lalabas yan pag okay yung PCA. Okay? Hello po, nakikinig po kayo mga kasama. Yes po. Yes po, bro. Bakit po mga kasama? Kasi magre-return siya ng signal na magre-return siya ng signal na SOSP SysOn, SLPS3, SLPS4. Doon pa po nakahana yung power lead indicator natin after nun. So kapag pindot nyo, walang lumalabas na ganun mga kasama, it's either po walang lead indicator, it's either ang problem mo ay 19 volts or missing yung 3 volts or missing yung ating 5 volts or may problem tayo sa RTC section or may problem tayo sa SIO or may problem tayo sa PCH. Lagi niyo pong tatandaan yan mga kasama. Pag wala tayong power lead indicator. Pero kung mayroon tayong power lead indicator, ibig sabihin, ito po okay na po ito, okay po ito, okay po ito, okay po ito, okay po ito partially, okay din po ito partially. Okay, partially. Pagka meron tayong lead indicator. Okay? Bakit po? Kasi after po ng SLP, SLP S3, S4, at saka SLP S3, maglalabas pa yan ng BR on. So, yung BR on na to mga kasama, ito na po yung magsisimula ng tinatawag nating display problem. Okay? Diyan po magsisimula yung display problem natin. Alam niyo po ba na dito sa BR on, once it is generated, mga kasama, pero wala kang CPU core voltage, wala kang graphics core voltage, ang ibig sabihin po niyan mga kasama, may problem ka, no display ang manonotice mo sa iyong laptop. No display. So mag-change ka ng RAM, mag-change ka ng ilang beses sa RAM, pero kung wala ka namang gagawin after noon sa pag-change mo ng RAM, ibig sabihin, hindi mo pa rin nagagawa yung pagdadiagnose ng laptop. Ngayon, ito lang minsan mga kasama. Kahit alam naman po natin yan. Kahit na ako, alam ko yan mga kasama. Kapag ang laptop ay, ano siya, liquid damage. Tapos, nung tiningnan mo, liquid damage, ang dami po niyang mga affected na areas, mga kasama. Alam niyo po ba ay ano na yon? Chances 50-50. Nakakatamad na yun para sa akin. Pero kung halimbawa, yung kanyang liquid damage ay portion lang, concentrated sa isang area, tapos wala namang na-damage, meron lang mga isang resistor na nakita kong corroded, or may capacitor na corroded, pero kapag kayong mga linya, yung mga line track niya, ay may ano kasi yan eh, merong test points kasi yan na parang nakalabas. Kapag ito pong line track na to mga kasama ay minsan ay napapansin mo na parang corroded na, medyo mahirap na po yun. Kasi nakakatamad na po yun mga kasama. Imaginein mo ang buong maghapon mo pag di mo nagawa yung wala kang bayad. Okay? Google ka dyan mga kasama. So, minsan hindi ko pina-priority yung mga liquid damage. Bakit? Tinitingnan ko kung anong klaseng liquid damage yun. Kung simple lang yung liquid damage niya, tinitry ko. Pero kapag kaganyan mga kasama, hindi ko priority ang liquid damage, lalo na kung malaki yung affected na area. Bakit? Kasi suntok sa buwan na po yan mga kasama. Una, napakarami na pong signals ang po pwedeng maging missing. Pag maraming signal ang missing mga kasama, marami pong oras ang i-google mo dyan. Ngayon, hindi po nagbabayad ang client natin sa 3 araw, 7 araw na i-google mo dyan. Hindi siya na magbabayad. Halimbawa, ang repair natin para lang sa isang oras is 3K. Pagka no power, 3K. No power. Eh, nabot ka ng 5 days, 7 days. Nabot ka ng 5 days.
So, ibig sabihin po niyan, mga kasama, kung kukomputin mo, di meron kang 15K. Ah, tama ba? Hindi pala. Ah, ilan ba yan? Tama, 15K ano? Biruin mo, yun lang ang ginawa mo, di mo pa na ano. Yung nagawa mo, kaya lang mahabang oras. So, ibig sabihin, dapat lagpas na po sa 3K ang ibabayad ng client. Kaya nga po mga kasama, pina-priority ko. Pag mayroong tatlong dumating, uunahin ko yung hindi liquid damage. Tapos yung mga liquid damage, basta hindi na po siya nag-display, pinapahuli ko na yan. Binibigyan ko lang siya pasundot-sundot ng oras. Okay? So tips lang po yan mga kasama. Kasi po hindi naman po tayo mayaman sa oras. Time is gold. At wala tayong maraming gold. Okay? So next tayo mga kasama, mayroon na po tayong SLP. Lumabas na po yung ating SOSP. Punta natin at saka yung SysOn. Ito na mga kasama ay, ang SysOn natin ay done. Isa lang po yung pina-power on yan. Tapos na yung ating SysOn. Okay. Ang trabaho lang po niyan ay BDDQ. Okay, punta tayo sa SOSP. SOSP signal. So, ang SOSP signal, ang tinrabaho niya ay, ito na, yung power supply na tinrabaho niya ay, una, positive 5 BS. Pangalawa, positive 3 BS. Okay, pangatlo, ang tinrabaho niya ay 1.05 volts. Ano bang tinrabaho niya? 1.8 volts. Yan po yung kanyang tinrabaho mga kasama. Okay, so pupuntahan po natin yung 1.05, 1.8 volts kasi ang kasunod na signal na po niyan mga kasama ay yung BR on. Okay, kasunod signal niya is BR on. Okay, so topic po muna natin yung 1.05 at saka yung 1.8 volts. Tapos na tayo sa positive 5 volts BS, saka 3 volts BS. Tapos na tayo doon. Okay? So dito po mga kasama, punta na po tayo sa 1.05. Ito ay 1.8. Unahin na natin yung 1.8 mga kasama. Okay? So yung 1.8 po mga kasama, ito po ay supply sa atin pong PCH. So kapag itong IC na to ay hindi po siya nag-generate ng 1.8 volts, ibig sabihin, ang laptop po natin ay no display. Okay? No display po yung laptop natin mga kasama. Yun yung problem na manonotice natin. Ngayon, pag-aralan po natin, paano po ba natin malaman kung yan po ay nag-generate or nagpa-function para maglabas ng 1.8 volts. So, tingnan po natin mga kasama. Ano po ba yung IC na yan? Tingnan po muna natin. Saan po ba natin makikita yung IC na yan? Tingnan po natin sa ating uh, motherboard. Gusto kong tingnan yan doon sa mismong motherboard niya. Motherboard niya na ito. Tingnan natin. Okay, ito po yun mga kasama. So, ibig sabihin,